Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong reaction video na naman ang ating gagawin. Hindi po tayo nakapag-vlog physically nung nakaraang araw kasi po I'm not feeling well. Pero heto, mukhang kaya-kaya ko nang mag-re-react sa mga alam naman natin sa kahapon. Ang daming nangyari kahapon na dapat nating bigyan ng reaksyon, no? At itong mga pangyayari kahapon ay may kinaugnayan po ito sa governance nitong ating Pangulo ngayon na si Bongbong Marcos, na marami na po ang mga naaapektuhan dito sa administrasyon na ito, dito sa itong ginagawa ngayon ni Presidente Bongbong Marcos. Unang-una nating pag-uusapan ay ito ngang Philippine stock market. Biglang nalugi silang lahat at kaya nga bagsak na bagsak ang stock market ng Pilipinas. Walang ibang sinisisi ang mga experts dito kundi itong nangyaring mga flood control projects. Ipapaliwanag natin yan mamaya bakit nagkaganyan, bumaba, at may kinaugnayan po yan sa mga investors natin. Okay? Pag-usapan natin yan, bakit sobrang baba talaga ang Philippine stock market. Pangalawa nating pag-uusapan ay merong isang pare na nagko-komentaryo po na sa tingin ko ay hindi maganda bilang isang pare na gagawa ka ng statement ng patungkol po sa buhay ng tao. Okay? Magre-react tayo kasi po pati mga pare ngayon wala na sa katinuan ng mga pag-iisip. Okay? Yan, nakakalungkot yan . Hindi naman lahat hindi lahat ng mga pare, pero ito dilawang pare ito . Iba ang mga pag-iisip ng mga dilawang pare. Mamaya malalaman niyo yan kung sino. Okay? At itong pangatlo na ating pag-uusapan ay important rin na malaman ng taong bayan, no? Kung ano na ba ang pulso ng taong bayan. Okay? Ipapakita ko sa inyo gaano kagalit ang taong bayan sa nangyayaring massive corruption sa administrasyon na ito. Alamin natin kung sino pa rin ang mga government officials na mapagkakatiwalaan. Ayon yan sa pulso ng taong bayan. At alamin rin natin kung sino yung mga bumabagsak na ng mga government officials at hindi na mapagkakatiwalaan ng mga tao. Okay? Yan, pag-usapan natin yan. Pang-apat, ang dami nating i-react kasi hindi po ako nakapag-react ng mga ilang videos . Ito, pang-apat natin pag-usapan ay patungkol nga dito sa bagong appoint na ombudsman na si Boying Rimulya. Ay issue patungkol po bakit unahin niya itong mag-imbestiga siya sa SALN ni Vice President Inday Sara Duterte. At marami po ang mga nakapansin na ito po ay sobrang sablay na gagawin ni Rimulya. Okay? Imagine that one. Sa sobrang dapat unahin na mga flood control na anomalya na harap-harapan na nakikita natin kung sino yung mga gumagawa dyan, ay binabaliwala lang nila muna kasi uunahin raw si Pipi Sara. Diba? Kaya sobrang sablay, diba? Si Pipi Sara pa ang kanilang uunahin, halatang halata na naglalaro pa rin sa pamumulitika itong si Rimulya. Okay, mamaya natin yan. Pansinin natin yan konti. At panglima, Rimulya pa rin ang ating pag-uusapan. Trending kasi itong taong to ay kaya nga instead na itong mga flood control na mga corruption, ghost projects, mga substandard na mga kawatan sa gobyerno, yun sana ang tutukan ng gobyernong ito. Pero itong si Rimulya, tingnan mo na ito, tapos na ito sa Senado dati na hiniring na ito dati, itong Pharmaly. Itong corruption di umano sa Pharmaly. Gustong
buksan ulit itong si Remulla. Di ba? Halatang halata ang kanilang pattern na hanap talaga sila ng butas dito sa mga kalaban nila sa politika. Because gusto ito nila, unang-una, masira ang pangalan ng mga Duterte, o kung may makikita silang parang nag-fishing sila ba, kung makagawa sila ng kung ano-anong kasalanan ni VP Sara, and that will lead into impeachment. And kapag ma-impeach itong si VP Sara, ay masaya na sila. Kasi wala na silang kalaban. Kasi alam nila mananalo na talaga si VP Sara. Ang kakapal nga nilang ng mukha. Hindi na lang nila hinahayaan ang taong bayan na kung ano yung gusto ng taong bayan, hayaan yun na. Di ba? That's democracy. Ito, pang-anim na ating pag-uusapan. Itong si Kiko Barzaga. Ito talaga yung pinaka grabe na nangyari kahapon, na itong si Representative Kiko Barzaga the Meow Meow, ayan, ay nag-file. Kayo po ba ay sang-ayon sa kanyang pag-file ng impeachment laban dito kay Bongbong Marcos? Ayan, palakpakan. Siya lang po ang tanging congressman na nakagawa nito na mag-file ng impeachment dito kay Bongbong Marcos. Okay? So yun po ang i-react natin ngayong araw na ito. Pero guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Ito, uunahin natin itong Philippine stock market. Ito yung balita ng Daily Tribune. Lakihan natin para ma-feel ninyo ang balita. Ma-feel talaga ito. Yan, lakihan natin. Binalita ito ng Daily Tribune. The Philippine stock market has lost an estimate of 1.7 trillion in value in just 3 weeks following the flood control project scandal. Imagine that one, 1.7 trillion is not a joke na mawawala yan sa PSM natin, no? Philippine stock market in just 3 weeks. Imagine ilang company ang mga nalulugi dito. At walang ibang pinagbibintangan kung hindi itong administrasyong ito. Dahil ito sa mga pagka-irresponsable ng ating presidente na inaprubahan yung, sabi nga nila, di umano, pinaka-corrupt na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Grabe. Talagang kung ang taong bayan ang tatanungin mo ay talagang sobra sa pagsisi. Sising-sisi talaga sa pagboto natin sa Marcos. Okay? Ano pang sinabi dito? 1.7 trillion in value in just 3 weeks following the flood control project scandal as corruption eroded investor confidence despite strong corporate fundamentals. So, ayan, ito po yung report po ni Maria Bernadette Romero at kay ang visual nito ay ginawa ni Dwayne Villanueva. Alam nyo, no?
naaapektuhan po, no? Kasi po, ang mga investors po, nakabase lang po yan sa kalagayan ng ekonomiya ng bansa natin. For example, if there are investors na hindi po sang-ayon sa pamamalakad ni Bongbong Marcos, edi ano yan? Talagang iiwas yan. Okay? Iiwas yan na mag-invest dito sa bansa natin. At kung sa tingin nila ay malaki ang chance na malulugi sila, they will better decide na wag na mag-invest. Kaya nakakasakit nga yung pangyayaring ito eh. 'Di ba? Kasi apektado tayo lahat dito eh. Okay? Kukonek na ito lahat sa ekonomiya, lahat bilihin, wala na. Okay? Kaya nga sabi ko, kung itong si Bongbong Marcos, if you are sensitive enough, no? Sa tingin ko naman, yung mga economic team mo dyan, no? Sa Malacanang, alam dito sa nangyari sa Philippine stock market. Alam. Pero anong ginagawa ninyo? Di ba? Kung ikaw, Bongbong Marcos, ay meron kang sensitive ka, no? Sa mga damdamin ng bawat isa sa mga Pilipino, okay, ikaw kung talagang if you are a good leader, no? At kung totoo kang lalaki, mag-decide ka. If you are fit to be the President of the Philippines. Fit ka pa ba? Matino pa ba ang utak mo? Matino pa ba ang mga pag-iisip mo? Kasi po, apektado na lahat. Hindi, ito nangyari sa panahon ni former President Duterte. Diba? Kasi, if ang sitwasyon ni Bongbong Marcos ngayon, kung ito ay nangyari sa sitwasyon ni former President Duterte, matagal nang nag-resign si Tatay Digong. Ganyan yan eh. May word of honor kasi si Tatay Digong. Pero ito si Bongbong Marcos, wala. Kahit alam niya na ang kanyang pinsan ang mga na-issue patungkol diyan sa korupsyon na yan, wala. Tuloy-tuloy pa rin siya sa mga trip niya. Diba? So, kayo nang humusga ha? Kayo nang humusga. Okay, punta tayo sa next na topic natin. Patungkol po dito sa sinabi ng isang pare. Pati mga pare ngayon, galit na. Pero itong pare na ito, ang kaibahan nito is parang nagbanggit na kasi ng buhay ng pagkakamatay ng ibang tao. Ano bang sinabi nitong pare na ito? Hindi ko ito kilala pero alam ko na isa ito sa mga dilawang pare. Mga pare ito sa mga dilaw. Binalita ito mismo ng kanilang mainstream media na Inquirer.net. Isa rin ito eh. Masaya siguro itong Inquirer na nagbalita dito sa pare na ito. Ano bang sinabi ng pare na ito? Siguro sinabi niya ito while nag-mass, no? Nag-ongoing yung misa. Sa Bisaya pa, misa o mass. Sabi ng pare, wish ko lang po, sana bago ako mamatay, mauna na yung mga korap. Di ba? Which is, naiintindihan ko ito si Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas. Familiar, yes. Naalala ko na itong Archbishop na ito, no? Alam mo, Father, may respeto kami kasi pare ka, Archbishop ka. Okay man yun pa. Okay man yung ipinakita mo na nagagalit ka sa mga corrupt na mga government officials. Okay yun. Nag-express ka. But to the point na sabi mo, wish ko lang po sana bago ikaw mamatay ka, no, bilang pare, ay mauna yung mga corrupt. Which is satisfying talaga pakinggan, no? Kasi walang hiya talaga yung magko-corrupt. Hindi ko tawag doon, kinakampihan yung mga kurakot sa gobyerno. Ang ibig ko lang sabihin is
kayo po ay pare, no? Ano ba ang nakalagay sa nakasaad sa Biblia natin? Ako, I'm not good in yung kung anong verse, yung mga good news ng Panginoon. I'm not that good, yung mga wisdom sa Biblia. Ang sa akin lang po, no? Ang ating Panginoon nga na si Hesukristo, no? Kahit nga yung mga pinakamay kasalanan, no? Kahit yung pinakamay kasalanan o pinakakawatan sa mundong ito, minahal nga ng ating Hesukristo. 'Di ba? Now ikaw, iba ka. You are the opposite. Huwag mong sabihin naman na satanas ka na pagkapare. Imagine nyo, 'di ba? Di ko lang alam kung anong term, no? Yung ito, no? Para bang bago ako mamatay ka, mauna kang mamatay. Hindi maganda, no? Kasi puri kayo ng puri sa Panginoon. Puri kayo ng puri sa mga good deeds na ginawa ng ating Hesukristo. Pagkatapos ay hindi nyo in-apply. O hindi mo in-apply eh. Ito yung example ng isang pare na basa ng Biblia. Pasensya na, Father, ha, pero kailangan kong mag-express. This is my own opinion. I might be wrong, I might be correct. Pero itong statement mong ito, sobrang sablay po, Father, na sasabihin mo na maunang mamatay itong mga korap. Ang ating Panginoon nga, di ba? Hindi ko ibig sabihin na tama, yung, alam mo naman, tayo, di ba, hindi kasi maganda sa isang pare, no? Na ganyan ka. No? Kung okay lang, no? Kung ikaw ay isang siguro ma-take pa ng ibang tao na normal na netizen, sasabihin na bago ako mamatay muna yung mga corrupt na mga government officials. Okay yun. Kasi hindi siya pare eh. Di ba? Pero kung pare ka at magganyan ka, i-build mo naman yung credibility at trust mo na ikaw araw-araw kayo, hindi man araw-araw, like 3 times a week kayong mag-praise at lahad ng mass every week. Sa ganitong bagay po, hindi po magandang pakinggan ng mga bata, mga magulang, at kahit kung sino, no? Pari ka eh. Hindi dapat na magdidikta ka sa buhay ng taong bayan at sa taong korap na sasabihin mong mamatay kang una bago ako. 'Di ba? Si Jesucristo nga, no, 'di ba? Nung siya po ay nandun po sa yung tatlo 'yun, 'di ba? Yung nasa cross na sila, no? Humihingi pa nga ng sorry. Pinatawad pa, 'di ba? Yung isang may kasalanan. Kahit anong kasalanan 'yan, napapatawad ng Panginoon. Why don't you apply, no, kung ano yung nababasa nyo sa Biblia? Yun lang, Father, kasi sobrang sablay po ito, no? Galit po tayo sa mga kurakot, no? Pero itong mga ganitong statement, buhay ng tao, ang makapagdikta po ng buhay ng tao, no, ay ang ating Panginoon lamang. At mismong ating Panginoon nga, pinapatawad pa nga yung mga kawatan. Kayo pa nga, no? Sana sinabi mo na lang na bago ka mamatay bilang pare o archbishop, sana itong mga corrupt na mga government officials ay mapapatawad sila ng Diyos. Buti kung gano'n na lang sana. Di ba? Magpare na lang kaya ako, no? Ako na lang sana yung nagpare eh. Hindi lang kasi hindi maganda na pari siya na tapos ganyan po. Hindi bagay. Okay, punta tayo sa next. Pasensya ka na, Father, ha. Ito, pangatlo na ating pag-uusapan ay pulso ng bayan. Lahat, guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol po sa reaksyon ng mamamayang Pilipino dito sa Administrasyong Marcos. Wala na talaga, sirang-sira na talaga. Ito, binalita ito ng The Manila Times. Ano ba ang pulso ng bayan ngayon? Dapat importante rin nating malaman yan. Kasi
suggest na mag people power, alamin mo muna natin kung gusto pa ba ng taong bayan o hindi na gusto ng taong bayan itong administrasyon na ito. Sinabi po dito ng The Manila Times, Manila, Philippines. Public distrust in the Philippine government surged to its highest level in 3 years. Meaning to say, ang taong bayan po ay talagang wala nang, kasi po tumaas eh. Sobrang taas po ang ayaw na ng, parang hindi na talaga mapagkakatiwalaan ang administrasyon, ang Philippine government. Okay? Yan ang sabi The Manila Times. With a majority of Filipinos expressing support for a snap election. Meaning to say, mas marami na mga Pilipino ngayon ay gustong baguhin kung sino ang mamuno sa bansang ito through snap election. Dahil ang gusto nila para daw magbago o i-reset ang ating bansa sa political leadership. Meaning to say, they are not contented anymore with Bongbong Marcos' leadership. According to the latest Tangerine survey. Ayan, malinaw yan malinaw yan. Ayan, ipakita natin ang mga numbers dito. Ito po, ayan. Kung magkaroon po ng snap election ngayong taong ito, for president, no, kung tatakbong presidente itong si Vice President Sara Duterte at si Leni Robredo, in fairness to Leni Robredo na-appreciate ko yung pagkaano niya, tahimik niya ngayon, no? Hindi siya nakialam sa national government, kundi focus siya sa local. Si Sara ay nakakuha ng 43% at si Leni Robredo naman ang 23%. Malinaw yan na mahal ng taong bayan si VP Sara. 43, laki niyan. 23, syempre, yung mga diehard kakampings yan. Mga diehard kakampings. Sa Vice President naman, no, kung tatakbo itong si Bongo at si Senator Bam Aquino, ay 30% naman ang kay Senator Bongo at 20% naman yun kay Senator Bam Aquino. Meaning to say, malaki pa rin ang nagtitiwala sa mga Duterte. Okay, kasi alam naman, si Bongo, best friend ito ng ating Pangulo. At si VP Sara ay anak ng ating dating Pangulo na si Tatay Digong. Okay? At itong si Leni naman at si Bam Aquino, ang mga kakamping po, hindi yan nagkakalayo itong mga dilawan. Okay? Siguro naman ay meron pa ring mga naniniwala sa kanila kasi yung panatiko na sa kanila. Okay? Ngayon naman, kung usapin naman na kung sino ang makapasok na kung merong snap election, ang top 5 po na gusto ng taong bayan na maging senador ay si Vico Soto. Pangalawa, itong si Isko Moreno. Pangatlo ay si Grace po. Ewan ko nga bakit bakit nasali itong si Grace po dito na meron pa itong questionable pa ito patungkol sa ating national budget Tapos si Mayor Basti Duterte. Ayan. At si Congressman Paulo Pulong Duterte. Meaning to say, ang daming mga Duterte pong nakapasok, no? So mahal pa rin ng taong bayan. Ibig sabihin, hindi ito matatanggap ng mga dilawan at mga loyalista na mas marami talaga ang mga DDS compare dito sa kakamping at mga loyalista kahit mag-combine pa sila. Okay? Public distrust in the government hits 3-year high survey. So meaning to say, ito ay ginawa binalita ng October 9, 2025. At meaning to say, majority 70% is in favor of
a snap election. Ang 30% niyan, yun yung mga politicians at yung mga bitter sa mga Duterte. 30% lang ang gusto na 70% na ng taong bayan ay gusto nang palitan itong si Bongbong Marcos. And these numbers don't lie. Okay? Yan. Coach Jarrett, Mike Abe, mag-react kayo dito. Ayan, no? Yan po ay hindi magsisinungaling. Diba? So, kaya, no wonder, itong next na balita natin, no wonder, grabe yung transition, Donmar, ano yung no wonder mo? Heto, ngayon ang balita. Heto, si Rimulya. Ito. Shinare ito ni Cassie Binag, yung ating idol natin si Cassie Binag. Ano bang nakalagay sa balita na ito? Sabi dito, ikaw pambansang diversion ka. Ang pinatutungkulan dito si Rimulya. Mana ka kay BBM. Focus ka sa trilyon na ninakaw sa flood control projects. Kasi yan ang matinding issue ngayon, di ba? Yun naman ang ating hinahanap na mapanagot yung trilyon na korupsyon dito sa flood control. Cancel mo na ang passport ni Zaldico. Tapos may whole departure dapat sa lahat ng suspect kasama asawa at mga anak nila katulad ni Romualdez. Ito yung gusto ng taong bayan na mangyari sa pagiging bagong appoint na ombudsman ito si Rimulya. Di ba? Yun sana ang ginagawa nila. No? Hinahunting nila kung sino yung gumagawa ng kalokohan. Sino yung pinaka tawag nating mastermind dito sa sa flood control corruption. Pero ang ginawa niya ang ginawa ni Rimulya, eto, talagang nakakagalit. Lilinisin natin. Sabi ni Rimulya, siya mismo ang nagsabi nito. Teka muna guys kasi ang init na eh. Sabi ni Rimulya, lilinisin natin ang gobyerno sa pamamagitan ng pag-imbestiga sa SALN ni VP Sara. Naku po. Ang sakit sa bangs. Yun lang ang tanging paraan. Di umano si Rimulya raw ang nagsabi nito. Gaano kaya ito katotoo? I'm not sure kung talagang siya ba ang nagsabi nito. Uunahin raw niya itong si VP Sara. Kasi ito lang raw di umano ang tanging paraan para ma-solve itong corruption. Are you sure, Rimulya? Sablay eh. Ang gusto ng taong bayan, ang tinututukan ngayon si Zaldico at si Martin Romualdez. Nakaabang po ang taong bayan kung kaya mo bang paimbestigahan yung dalawang tambaluslos. Bakit? Alam ko na naman ito papunta na naman ito sa mga Duterte. Si Duterte na naman ang may kasalanan. Sila na naman yung may kasalanan dito. Yung ibang tao na harap-harapan na nagkukurap, si Vince Dizon nga at si Magalong nakikita nila kung sino, ghost project, substandard, harap-harapan na ang daming pwedeng imbestigahan. Ang pa talaga, ang SALN pa talaga ni VP Sara. Rimulya. Ay nako, ano ba ito? Bendalo? Bendalo na naman ito. Sobrang sablay po ito, Rimulya. Di ko na alam kung ano yung mga pag-iisip mo. Ito pa ang nakakasakit sa bangs aside from that, ito pa ang gagawin niya. Halatang halata na na may pamumuliktika. That's my own opinion sa mga it's my opinion na sa analysis kong ito, ginagawa nila ito kasi takot sila na ang mga Duterte na naman ang magiging mamuno sa 2028. Binalita ng Inquirer 2 hours ago,
It seems like it's been forgotten. Nakakalimutan na raw, sabi ni Rimulya. Newly installed Ombudsman Jesus Crispin Rimulya on Thursday said he intends to review the corruption scandal involving Pharmally Pharmaceutical Corporation. Alam mo Rimulya, hupas na ito eh. Kumbaga, kung sa gamot pa, lagpas na sa expiry date kung nagamot pa ito. Oh. Imagine that one. Tapos na ito, ang daming nasayang na pera nung panahon ay inimbestigahan ito ni Dick Gordon. Ang daming perang nasayang. Tapos natapos na sila dito eh. Tapos ngayon si Rimulya may imbestigahan ulit. Wala na talaga silang mahanap na kasalanan ng mga Duterte. Wala na silang mahanap na kasalanan. Oh. Rimulya will revive probe into 2021 Pharmally corruption scandal. Diyos ko po. Ano na ngayon? Rimulya, magto 2026 na. Oh. Malapit na ang New Year. Pero imagine that one 2025 na ngayon. Ilang buwan na lang, Ilang buwan na lang mag 2026 na. Pero siya nandun pa. Nandun pa siya sa 2021. Ay, nako. Ang dami na namang masayang na pera ng taong bayan itong investigasyon na ito kung totoo man na gagawin ito ni Rimulya. Sobrang sablay. Rimulya, ang suggestion po ng taong bayan, unahin mo yung Unahin mo yung mga flood control. Madali na yun eh. Ayan guys, nag-Gatorade ako kasi medyo dehydrated ako eh. Alam mo, Rimulya, sana, no? Kailan pa ba natin imbestigahan itong sina Zaldico, sina Martin Romualdez at lahat ng mga kongresista dyan? Unahin mo pa itong Pharmally? I think millions lang ito eh. Kung totoo mang merong corruption dito, unahin natin yung trillions of pesos na mga kinurap ngayong administrasyon na ito. Unahin natin yun kasi mabango pa, fresh na fresh pa ang ebidensya. Di ba? Ito, dati na itong inimbestiga at walang nakuhang concrete evidence na makapagsabi na merong ang corruption sa Pharmally. Ngayon sana yun sa flood control kasi yun po ang napapanahon na balita na galit na ang taong bayan. Hindi po galit ang taong bayan dito sa Pharmally na ito eh. Ito po ay in-understand ng taong bayan kasi at that time, ito nagmahalan po ang mga kasangkapan patungkol po sa COVID-19. And walang ibang choice ang gobyernong Duterte, sa administrasyong Duterte, but to get those expensive na mga PPAs, kung ano yung mga kasangkapan. Kasi po, we are in the state of emergency. Kung hahayaan pa ni Duterte, dahil mahal, naghihintay pa tayo ng mura, mamamatay na po ang taong bayan. Nakasalalay po ang buhay ng taong bayan. Kaya, kahit mahal, kasi lahat ng bansa at that time, nagho-hoard na ng mga gamot, yung mga protective, nagho-hoard. Pati nga mga face mask at that time, nagmahalan rin. Kasi, yun ang pinaka-basic eh. No? Kasi araw-araw papalit ng face mask. Tapos, it's natural na magmahalan talaga. At ewan ko sa kanya, bakit ito pa yung paimbestigahan niya? Sablay Rimulya. Ewan ko na lang sa'yo. Ito ano ba ang konklusyon ko dyan patungkol dito sa ginawa ni Rimulya? Ako, sa duda ko rito, it all has something to do
with the political girian, awayan ng politika. Itong si Rimulya ha, I might be wrong, I might be correct with my analysis, but isa ito na mga ginamit ni Bongbong Marcos itong si Rimulya. Ito lang ang maipapayo ko sa iyo, Rimulya. Huwag mong hayaan na gamitin ka ni Bongbong Marcos sa away politika. Because at the end of the day, no, kaisa lang tayo mabuhay dito sa mundo, Rimulya. Ang reputasyon ng mga Rimulya, kaisa lang yan. If meron po kayong bad reputation, ika nga, ang hirap na yan burahin eh. Look at what happened sa mga Marcoses. They have a bad reputation sa ginawa ng kanilang tatay na si Marcos Sr. Diba? Kung hindi dahil kay Duterte, hindi yan mababalik yung pangalan na yan eh. No. To make the long story short, Duterte ang nakatulong yan, konti. Tapos heto ngayon, si Bongbong Marcos, napatunayan ngayon ng mamamayang Pilipino na talaga kung Marcos wala na talaga. Because that's the reputation na pinili nila. Na ang reputasyon ng mga Marcos, di umano, sabi nila, no, maraming nagsasabi, ay maraming korupsyon ang mga nangyayari. At hindi po naiiba, no, sa tatay at ditong sa anak. Yan ang mga sabi-sabi ng taong bayan, ha. So, kung yun ang opinion nila, edi ano natin? Sa tingin ko naman ay ang failure lang ni Bongbong Marcos sa tingin ko ha, ang si Junior, no? Ang failure na itong si Junior, sobrang bait eh. Sobrang bait. Tabang ayun sinabi ni Tatay Digong, he is so weak to the point that takot siyang sitahin itong mga kawatan sa gobyerno na mga kaalyado niya. Okay? Yun lang po ang masasabi ko dyan. Eto, punta tayo sa last but not the least na balita. Ito, matindi ito ha. Very brave itong ginawa nitong si Representative Kiko Barzaga na nag-file ng impeachment complaint laban dito sa ating presidente na si Bongbong Marcos. Okay, ito na yun. Ito na yung mga papers na ano niya. Alam niyo sa totoo lang, ang daming nag-react dito. Not only ang siguro sa karamihan po ng mga hindi mga Gen Z yung mga updated po sa mundo ng politika na-appreciate itong bata na ito. Kasi si Representative Kiko Barzaga represents the Gen Z. At nakakamangha na ang isang Gen Z na congressman ay makapag-isip ng ganito. Diba? Sabi nga nila, mga Gen Z, ito yung tularan ninyo. May pakialam po sa kung ano na ang nangyari sa ating bansa. No? Siya po ay nananawagan ng mag-people power na raw. Sabi ni Representative Kiko Barzaga, if that's the only solution to the problem sa bansa natin, gawin niya yun. Okay? Ito shinare pa ito 248 shares. Kung makikita nyo doon sa post ni Kiko Barzaga, sobrang dami po ang nag-share, sobrang dami po ang nag-react. So meaning to say, nakialam na ang taong bayan na gusto nila na alisin na si Bongbong Marcos bilang presidente. No? Hindi kagaya ni Bongbong Marcos, yung First Lady, si Martin Romualdez, every time na mag-post sila, hindi na nila inactivate yung comment kasi alam nila bad comments lahat eh. Pati nga itong reaction dito, makikita mo ang daming galit sa reaction. Diba? So, ang tanong, tama ba itong ginagawa ni Representative
Barzaga, Donmar. Sa tingin ko naman, kung legal po ang kanyang galaw dito, hindi okay lang. 'Di ba? Kasi naniniwala ako na itong batang ito, binabasa lang niya kung ano yung isinisigaw ng taong bayan. Ano ba ang isinisigaw ng taong bayan? Ang isinisigaw lang naman ng taong bayan ay tama na. Hirap na ang bayan natin sa mga korap na ito. Kung hindi kinaya ng ating presidente na sitahin, alisin, parusahan itong mga korap na mga government officials, ay mas mabuti na lang na palitan itong si Bongbong Marcos. Kahit anong paliwanag mo Bongbong Marcos na binasa mo itong budget na ito, wala kang tulog dahil binasa mo raw, nagiging irresponsible ka na nakalusot po itong the biggest corruption sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Isa ka rin sa questionin. Presidente ka eh. Kung hindi mo, vinito mo itong budget na ito, hindi sana ito nakalusot itong mga corrupt na mga flood control na ito. Yun eh. Yun eh. Ang trabaho ng presidente is to check the overall budget of the Philippines. But because, tama nga naman ang sinabi ni Tatay Digong na Bongbong Marcos is a weak leader. Sa sobrang weak mo, sa nabanggit ni Tatay Digong, ay nagresulta nga. At sabi ng taong bayan, tama nga si Tatay Digong. Ang ating Pangulo ngayon is very weak. We need a new leader na meron pong walang takot para parusahan po ang mga kawatan sa gobyerno. Okay? So yun po ang reaction ko dyan. Libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin. At usap-usap tayo sa comment section ha. Paki-like at saka paki-share itong video natin para marami po ang makaalam. Kakalat ito sa taong bayan. And ano na rin, sa mga first time dito sa Donmar TV, if nagugustuhan nyo ang ating vlog at hindi pa kayo nakasubscribe, i-consider na po ninyo na i-subscribe kasi walang bayad yan. Libre lang po ang subscription at updated ka pa sa ating mga balita. Okay. So, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye. Ayan, narinig nyo na yung sigaw ng aking anak.